Sa isang executive session muna o hindi bukas sa publiko ang mga pagdinig ng Senate Committee on Ethics and Privileges ayon kay Chairperson Senator Joseph Victor J.V. Ejercito. I think it will be, just to be fair, it will be executive session. Even Kasi yung mga grounds sensitive na, eh. sir? Even if makita niyong may grounds yung case. That has to be determined. Hindi pa namin napag-usapan. We have not really talked about it. Pero so far, I think it will be executive session. Kasi it will be unfair naman kung halimbawa, I hope that the public will understand. Bukod dito, hindi rin muna aniya papangalanan ang mga senador kung walang sapat na basihan ang reklamo o kung madidismiss lang ang mga ito. Ngunit tiniyak ng senador na magiging patas ang pagdinig dahil sa pantay na representasyon ng mayorya at minorya sa loob ng komite. I don't think there will be because there's already equal representation. Tatlo nga eh. Dapat nga majority mas marami. But in this case, it's three from the minority, 3 from the majority, and then the chair. The chair would decide probably last no, kung talaga merong tie. Ganun naman yun eh. Di ba? So I don't think the public has to be has something to worry, no? Kasi very equal ang representation ng Ethics Committee. Sakaling mapatunayan ang disorderly behavior o paglabag sa batas, maaari lamang magrekomenda ang komite ng suspension o expulsion, ngunit nasa buong plenaryo pa rin ng Senado ang desisyon. Paliwanag ni Senator Ejercito, sa ilalim ng proseso magkakaroon ng preliminary investigation kung saan bibigyan ng pagkakataon ang mga inirereklamong senador na sumagot sa loob ng 10 araw. Sa kasalukuyan, mayroon ng 6 na reklamong nakahain sa komite na ayon sa chairman ito na ang pinakamarami sa kasaysayan ng Senado. Jedne Resina, humahataw sa Balita Ngayon.